una, happy birthday sa ating Pangulo. At in time for that celebration, kahapon ay opisyal nating inilunsad yung Agri, Puhunan at Pantawid program. So, credit facility ito na ibibigay natin ngayon sa mga magsasaka na rehistrado sa Registry System for Basic Sector in Agriculture. They can avail ng credit up to 60,000 pesos kada cropping season. This is on top of the existing subsidies or ayuda na nakukuha nila sa ating pamahalaan, kagaya ng binhi, makinarya, patubig. So, on top, may dalawang components itong credit facility na to. Una, para doon sa production inputs, 28,000 pesos yun. At every month, for 4 months, for the entire cropping season, merong parang ayuda na tinatawag na 8,000 per month times 4, that's 32,000 plus 28,000. So 60,000 kada cropping season. So hindi naman problema yung ating mga magsasaka na saan sila kukuha ng additional na panggastusin nila, additional na pera para pambili ng fertilizer or additional inputs doon sa kanilang sakahan. Katuwang natin dito ang Development Bank of the Philippines at iba pang sangay ng ating pamahalaan. Napakamura ng interest rate, 2% per annum or 1% kada cropping season kasi basically kalahating taon isang cropping season at halos hindi ko mararamdaman ang ating mga magsasaka. Available na to. Ang maganda dito ay idadaan ito kung sa tinatawag natin na IMC. So pwede nila itong withdrawin anytime. At kapartner natin yung mga facility doon sa fertilizer, sa makinarya, kailangan nila ng service facility. Yung IMC na to connected na doon sa mga accredited suppliers natin kung gusto nila ng mga voucher. Madali na rin gamitin. So, this is good for farmers na hindi lalampas sa 2 hektare yung sinasaka. Sa mga rice farmers, more than 2 million rice farmers ito na makikinabang sa buong Pilipinas. Thank you. Asa, hindi ba kawawa dyan yung mga loan shark? Ayun. Kasi primarily, yun ang tatamaan nito yung mga loan shark kasi makakakuha na ng utang at 2% annually compare sa utang na 5%, 20% mga 256. So, ito ba talagang tinarget ninyo? Kasi primarily maliliit ng mga magkasaka yung bibigyan nyo ng utang. Tama yan, Ariel. Ang pangunahin dito is makakawala sila doon sa mga loan sharks. Imagine mo ko, sa 5-6, that's 20% per month. Ito, 1% sa isang cropping season o sa kalahating taon o 2% per annum. Halos hindi ramdam ito ng ating mga magsasaka. Kasi ito yung kulang sa ngayon na ang mga magsasaka natin, pag merong ganitong facility, kagaya ng experience namin before, ang kanilang pagbayad umaabot hanggang 95% yung kanilang paying rate. Thank you. Dalawa lang yung requirement dito. Una, rehistrado sila dun sa RSBSA. Meron tayong ngayong database na matagal na itong na-develop. Ina-update natin ito annually. Katuwang ang mga lokal na pamahalaan at regional field officers. So itong RSBSA na to, as of to date, we have 20 million farmers all over the country na registered. At dito manggagaling. Pangalawa, na pangangailangan lang ay dapat 2 hectares and below yung kanilang sinasaka para talagang maka-avail nito. And at the same time, lalapit lang sila doon sa mga lokal na pamahalaan. Meron tayong tinatawag na registration lang doon sa ating fintech na kapartner, katuwang ng DBP, para may issuean sila ng card. So yung presyo ng bigas, of course, we are all working for pagpababa ng presyo ng bigas. Sa projection po ba ninyo, maa-attain yung magkano pinakamababang halaga ng bigas with all this in a perfect condition ng mga programa? Let's say in 2 years. Ano yan, medyo controversial yan. The moment na magsalita ng numero, sisingilin kami. Kaya ano na lang, aasahan namin na pag ganito, bukod dun sa mga existing programa natin na Rice for All, yung 45 pesos, yung ating 29 pesos para sa mga vulnerable sector,
At ngayon, nag-ikot si Speaker mismo, nag-ikot. Nakita niya yung 42 pesos, 45 pesos na presyo. At ayon na rin sa pagtaya ni Secretary Chu Laurel, by October, mararamdaman na rin natin yung pagbaba because of EO 62 doon sa pagbaba ng taripa from 35 to 15%. So, yung mga hakbangin na ito, kumbaga sabay-sabay, sunod-sunod, eventually it will come together to bring down the prices. Hindi lang ng palay, kundi pa ng ibang key agricultural commodities.